Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami papabayaan. Ang aming mga pangalan ay iniukit mo sa iyong mga palad. Purihin ka, Panginoon, sapagkat ikaw ay tunay ngang matapat. Hallelujah! Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan ba'y hindi mag-iisa? Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan ba'y hindi mag-iisa? Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan ba'y hindi mag-iisa? Pangako mo sa'kin, hindi ako Hindi ako iiwan. sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan ba'y hindi mag-iisa? Di mag-iisa. Sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, laging kasama. Kailan ba'y hindi? Kailan ba'y hindi? Kailan ba'y hindi mag-iisa? Habang hindi karapat-dapat, pagkukunan ng kaba at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo
Sa mapagpalang araw po muli, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Muli po isang napakalaking kagalakan at pasalamat po sa Panginoon na tayo ngayon ay nagkakasama-sama upang siya po'y lulahatiin, sambahin at tutunghayan po natin ang kanya pong banal na salita. Bago po ang lahat, nais ko pong ipabatid po sa inyo na ang ating pong church anniversary ay gaganapin po ngayong darating na July 19. So sa mga kapatiran po natin na magkakalapit, magsama-sama na lamang po kayo upang ating pong i-celebrate bilang pasalamat po natin sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanya pong iglesia. At kung kayo po ay may mga ihandang salo-salo, ayan, pwede niyo po akong imbitahan. Amen po. Yan, glory to God. So ngayon po, bilang pagpapatuloy po sa ating pong pag-aaral sa salita ng Panginoon, tayo po ngayon ay nasa Revelation chapter 1, verses 9 hanggang 17a. At ito po ang nakasaad. I, John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island that is called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice as of a trumpet, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what you say, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. Verse 12, Then I turned to see the voice that spoke with me. And having turned, I saw 7 golden lampstands. And in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man, clothed with a garment down to the feet, and girded about the chest with a golden band. His head and hair were white like wool, as white as snow, and his eyes like a flame of fire. His feet were like fine brass, as if refined in a furnace, and his voice as the sound of many waters. He had in his right hand 7 stars. Out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was like the sun shining in its strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead. Ayan po, pagpalain po salita ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, katapatan po sa aming pong mga buhay. Salamat Lord sapagkat ang inyo pong pag-ibig at kahabagan ay di po nagmamaliw. Salamat sa iyo pong biyaya na siyang patuloy niyo pong kaloob sa amin sa araw-araw. Maraming salamat din po sa iyo pong patuloy po na pag-provide sa amin pong mga pangangailangan. Ito man po Panginoon ay sa physical, emotional at maging sa buhay spiritual. Salamat o Diyos sapagkat patuloy niyo po kami na sinustain sa kabila po ng aming pong mga dinanas po ngayon na problema o crisis nga po sa buhay. Thank you Lord sapagkat kayo po ay Diyos na buhay na patuloy po nandoon ang inyong pong pag-aalaga sa inyong pong mga anak. Hindi niyo po, Panginoon, kinalimutan ang inyong pong mga pangako para po sa amin. Salamat din po sa pagkakataong ito na kami nga po ay nakatunghay ng inyong pong banal na salita. Aking dalangin, O Diyos, na kayo po siyang patuloy po na magpala sa amin pong gagawin na pag-aaral, na ito po ay maging kalakasan po ng bawat isa. Na ito po, Panginoon, ay magbigay po ng changes, ng transformation po sa amin pong mga buhay. Panginoon, dalangin ko nga po na ako inyo pong itago sa inyo pong likuran. Kaya lamang po siyang patuloy po na maitaas at maluwalhati. Gamitin niyo lamang po ako na inyo pong mouthpiece na siyang magpahayag po ng inyo pong mensahe. Sa aking mga kapatid din po ngayon na nanonood at nakikinig, kayo po Panginoon siyang patuloy din po na magpahala po sa kanila. O Lord, Holy Spirit, we invite your presence sa amin pong kalagitnaan at kayo lamang po ang siyang manguna po at kumatag po sa bawat pangangailangan po ng bawat isa. Purihin po kayo Ama, purihin po kayo Lord Jesus, purihin po kayo Lord Holy Spirit. Ang lahat pong ito ay aking pong panalangin na may pagpurit po salamat sa pangalan mo Jesus. Amen at Amen. Ayan po, mga kapatid, sa mga oras pong ito ay patuloy po natin na tatalakayin ang ating pong tema na the fullness of Jesus Christ. So ngayon po ay part 2 na po yung ating pong tutunghayan. Bilang paglilinaw po, ang ating pong pagkakilala sa Panginoon ang siyang magbibigay po ng malaking epekto sa ating buhay
isang buhay spiritual po o bilang isang Kristiyano. At napakahalagang malaman natin na tayo po ay nabubuhay hindi sa ating sarili lamang, kundi sa Panginoon. Ang kaisipang ito po ay magbibigay katiyakan sa atin na anumang ating mararanasan, tayo hindi po pababayaan ng ating Diyos. Matanong ko lang po kayo, kayo po ba ay minsan nang nakaranas ng spiritual dryness? Siguro po may pagkakataon po talaga na naranasan po ninyo na ganito. At hindi po natin maiwasan. Ako man din po ay aminado din na nakaranas din po ng ganito, ng spiritual dryness. Apektado po ang ating emotion during that time pag meron pong spiritual dryness. Alam po natin ang ating emotion ay pabago-bago, pwedeng magaan at maganda ngayon, tas maya-maya po ay iba na yung ating nararamdaman. Katunayan nga yan kung emotion po yung ating pagbabasihan sa ating pong mga decision making, malamang sa malamang tayo po'y madadaya. Ang spiritual dryness po, minsan, di po talaga natin ito maiwasan. At madalas, sa ganitong kalagayan po, involved yung ating emotion. Nakaranas tayo ng ganito sapagkat marahil meron tayong pagpapabaya na ginawa o may nakalimutan tayo o kaya meron tayong hindi nagawa na pinapagawa ng Panginoon. Para maiwasan po natin ang ganitong pangyayari ay aalamin po natin yung katotohanan na siyang ating pong pag-aralan ngayon, na siyang susi po upang hindi po tayo magkaroon ng spiritual dryness. At ito po yung ating pong tanong na sasagutin. What visions does the Apostle John describe in Revelation chapter 1 verses 9 to 17a? Una, the glorious appearance of the Lord Jesus Christ. And pangalawa, the glorious encounter with the Lord Jesus Christ. Una po, the glorious appearance of the Lord Jesus Christ. Ipinahayag po sa Revelation chapter 1 verses 9 to 11 ang naranasan ni Apostol Juan, ang kanyang narinig at ipinapagawa ng Panginoong Hesus sa kanya. Isinalaysay ng apostol kung ano ang kanyang mga pinagdaanan dahil sa kanyang pagpapatutuo sa salita ng Diyos at pagpapahayag kung sino po ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang dahilan upang siya po'y itapon sa isla ng Patmos. Ang kanyang patutuo po ay nakasaad sa verse 9 na ang sabi, I, John, both your brother and companion in tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Binigyan din ng apostol kung sino siya bilang isang kapatid na sa halip po ay authority yung kanyang pairalin. Siya po ay kasakasama nila nitong churches po na binanggit po dito sa Revelation sa paghihirap at maging sa pagtitiis. Siya po ay naging kapatid nila dahil sa Panginoong Hesus. During this time po kasi ay nagkaroon ng malawakang persecution sa lahat po ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Kaya na po, expected po natin yung pag-uusig sa bawat Kristiyano po, saan man sila naroon. At kahit po sa social status ng apostol, ay hindi po siya exempted sa pag-uusig. Katulad po sa kanyang pagtanggap nang sabihin po ng Panginoon Hesus sa kanya kung malalakaran ba niya yung dadaanan ng Panginoon. Kaya mapansin po natin sa buong buhay ng apostol, kasama po rito yung kanyang pagtitiis kung paano nagtiis ang Panginoong Hesus. Makita rin natin yung pagtanggap po at yung simpatiya ng apostol sa kanya pong pagpupunyagi habang siya po'y nagbibigay payo at aliw sa mga naunang Kristiyano. And by the way, hindi lamang po sa mga naunang Kristiyano, kundi maging sa lahat ng henerasyon po natin ngayon na siyang nakakaranas po ng iba't ibang pagsubok sa buhay. At dahil po sa kanyang walang tigil na pangangaral patungkol kay Jesus, siya po ay itinapon sa isla ng Patmos. Habang siya po ay nasa state ng high spiritual enjoyment sa araw na kung saan kanya pong inilaan sa Panginoon as sacred remembrance, siya po ay may narinig na tinig. Ang sabi po sa verse 10, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice as of a trumpet. Yung Lord's Day po rito ay ang Christian Sabbath. Ito po ay araw ng linggo
na kung saan inilaan natin para mamahinga dahil ang araw po na ito ay ang araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kapansin-pansin na kahit man saan ilagay ang Apostol Juan o anumang sitwasyon ang kanya pong dinanas, di po niya nakalimutan na magbigay papuri o maglaan ng oras sa ating Panginoon. Pwede po natin itong ihalin tulad po sa ating sitwasyon ngayon na kahit wala po tayo sa church building, tuloy pa rin po yung ating pagsamba sa Panginoon sapagkat ang church naman po na tinutukoy ng Biblia ay hindi naman po yung building o yung gusali, kundi ang mga mananampalataya po na nagkakasama-sama o ang mga mananampalataya. Ang kaibahan nga lang po sa ngayon, wala pong pag-uusig ngayon na tayo dito po sa Pilipinas, pero during that time po kasi ay may mga pag-uusig po silang nararanasan. At habang si Apostol Juan po ay nasa high spiritual enjoyment, bigla pong nagsalita ang Panginoon in a loud voice as of trumpet. Ang trumpeta po ay isang well-known wind instrument na kilala sa clearness ng kanyang tunog na ginagamit para magtawag ng isang pagtitipon o kaya pwede rin para maghanda at magmarcha ang mga sundalo sa pakikipaglaban. Ang ibig sabihin nito sa Hebrew na salita ay bright and clear. Kaya naman, maliwanag at malinaw na narinig ng apostol ang sinabi ng Panginoon sa verse 11 na ganito, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, and what you say, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. Nung nakaraang pag-aaral po natin ay ating natalakay ang pahayag na ito ng Panginoon Hesus na I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Ito pa ay tumutukoy sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang posisyon, at maging sa kanyang character bilang Panginoon. Siya ang Diyos na walang simula at walang katapusan. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. He is the eternal Lord. Kakibat po nito ay pinahayag ng Panginoon ang layunin niya sa pagbibigay pahayag kay Apostol Juan na ito po ay ipadala sa mga churches po na nabanggit dito po sa talata. At isulat po ng apostol yung kanya pong masasaksihan o yung kanyang makikita na ipapahayag ng Panginoon. Of course, ipapadala po ito sa 7 iglesia. Sa mga susunod po na chapter ay atin pong matutunghayan yung mga specific po na mensahe ng Lord sa bawat churches na ito na nabanggit. Ang church ng Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. So yun po yung atin pong makikita sa masusunod po natin o matutunghayan sa masusunod natin na pag-aaral. Actually po, ito ay isang encouragement po sa akin bilang isang mananampalataya na kung paano po tumugon itong si Apostol Juan sa kabila po ng kanyang mga paghihirap o pagtitiis na dinanas, kung ano po yung kanyang naging attitude o character during that time sa mga pag-uusig. Di alintana po sa mga pangyayari na siya po'y patuloy pa rin na nagbibigay papuri at lulhati sa Panginoon kahit po sa kabila ng kanya pong dinanas. Kaya magkaroon lamang po tayo ng isa pong genuine na fellowship sa Lord kung tayo po talaga ay maglaan ng oras sa Kanya. So, in a day po, meron po tayong specific na oras para sa Panginoon. The same din po, for example, in my situation po, as I prepare every message po, it consumes time, pero nandun po yung balik na galak na nararamdaman dahil po sa salita ng Panginoon, yung promise niya at maging yung revelation din ng Lord in my heart, yung kaloob din niya na kagalakan habang pag-aaralan ito. And parang ganito po yung sitwasyon na to sa mga kabataan halimbawa pag mayroong crush o kaya sa may mga mahal sa buhay. Di ba po iba yung pakiramdam pag nag-spend po kayo ng time sa yung mahal sa buhay? Kumbaga nandun po yung galak, yung enjoyment, yung saya. Amen po. Naranasan niyo po ba yun? Ganon din naman po pag tayo ay merong oras, maglaan tayo ng quality time sa ating Panginoon na siya'y kilalanin pa, na siya'y ating pang patuloy na i-fellowship o maka-fellowship habang nandito po tayo sa mundong ito. Amen po? So ngayon kapatid, ang aking tanong ay,
maglalaan ka na ba ng oras sa Panginoon? Kahit ano man ang iyong sitwasyon o kalagayan ngayon, katulad po na sa naranasan ni Apostol Juan. Di ba po, hindi nagpapigil si Apostol Juan na mag-worship sa Lord kahit po sa tindi po ng kanyang dinanas. Kung naalala niyo po, ang sitwasyon po niya ay hindi po nagpapapigil o siya hindi ito nakapaghinto sa kanya para sambahin ang Diyos na siyang nagbigay po ng buhay. The same din po na dapat hindi tayo magpapigil, hindi tayo hihinto sa pagsamba sa Panginoon na siya po'y lulhatiin sa kabila ng ating mga maranasan. Sapagat ang Diyos po natin ang siyang nagbigay po ng buhay po sa atin everyday, yan po ay sapat na para po siya'y pasalamatan at luwalhatiin. Halimbawa po, itong si Apostol Juan, ayon po sa tradition, siya po ay inilagay sa kumukulong mantika. Nilagay po siya sa kawali, tas may mantika po doon na kumukulo. Pero, ganun pa man, hindi po siya namatay. Instead, ayun po, patuloy pa rin siya na nagpapasalamat, nagbigay lulhati sa Lord. Nangyari po yun sa kanya dahil sa kanyang pangaral ng magandang balita. Pero again, hindi ang pag-uusig o ang di magandang nangyari sa buhay ang dapat na magpapigil sa atin. O, kumbaga, hindi dapat ito yung mga sitwasyon na tayo po ay susuko. Bagkus pa nga, magkaroon pa tayo ng mas excitement o yung passion natin pong pasalamatan ng ating Panginoon. Na patuloy pa tayong magtiwala, manalig sa Kanya, papurihan at sambahin. I wonder po kung ang bawat isa po sa atin talaga ay mayroong inilaan na oras sa Panginoon. Gayon pa man, ganito po kasi ang mangyari. Ang kawalan po ng fellowship sa Lord araw-araw ay nagre-resulta po o pwedeng magresulta ng spiritual dryness natin. Na kung meron po mga problemang dumating o pagsubok na dumating, ang madalas po na pwedeng maging response natin o ng mga Kristyano ay hindi maganda towards the problem. Ang nakakalungkot pa nga, minsan meron pang yung iba ay nagtatampo sa Panginoon. Sa halip po na purihin siya, sambahin siya sapagkat anytime naman po, pwede naman po niyang tugunin yung sitwasyon po natin eh. Nais lang po talaga niya na mabago po yung ating character. Yung magkaroon po tayo ng intimate po na relationship sa Kanya. Alalahanin po natin kapatid na yung mga pagsubok o hamon po sa buhay ay pinahihintulutan lamang ng ating Diyos. Ayun po. So ibig sabihin siya po yung may control sa situation po na iyon. Hindi po niya pwedeng bigyan tayo ng higit pa sa ating kakayanan. Katulad po kay Apostol Juan, masabi po natin na mapalad siya kasi pwede po kasi during the time ay patayin siya. Pero ang ginawa po sa kanya, itinapon lamang sa isla po ng Patmos. Ayan po, at doon po nangyari na nagkaroon po siya ng vision kung sino po ang Panginoon Kristo at yung vision po kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya nga po naisulat itong Book of Revelation, unveiling the mysteries kung ano po yung mangyayari in the future. At syempre po, tayo bilang isang mananampalataya, naisinawa natin na magkaroon po tayo din ng intimacy sa Panginoon. Ito pong glorious appearance po kasi ng Lord, makaranas po tayo na Kanya pong presensya pag meron po tayong time sa Kanya. At alam niyo po ba, nakasaad po sa 1 Corinthians chapter 8 verse 3 ang ganito, "But if anyone loves God, he is known by God." Take note po, yung known by God, kilala siya ng Diyos. Kung mahal natin ang Panginoon, syempre, kilala po niya tayo. Sa totoo niyan, alam po niya yung puso po natin, yung isip po natin, yung buong pagkatao natin. Ang ganda po ng pag-translate po ng Amplified Bible po dito. Ang sabi, "But if one loves God truly, with affectionate reverence, prompt obedience, and grateful recognition of His blessing, he is known by God, recognized as worthy of His intimacy and love. He is owned by Him." Ayan. Amen po. So ngayon, tayo po ay maghanda muna and let's wait sa glorious appearance ng Lord dahil in a proper time po, siya po ay paparito na. And of course po, sa ngayon ay meron tayong salamin.
so that atin pong makita yung appearance ng Lord, maranasan ang kanyang presensya na walang iba kundi ang kanya pong salita. And I hope po mga kapatid na magkaroon po tayo din ng panahon sa pagbabasa, pag-aaral sa ibinigay po na love letter ng Lord sa atin. Amen po. Pangalawa, the glorious encounter with the Lord Jesus Christ. Inay po sa Revelation chapter 1 verses 12 to 17a ang nakitang kalughatian ni Apostol Juan sa Panginoon Hesus at kung ano po yung kanyang naging tugon. Nakasad po sa verse 12 ang ganito. Then I turned to see the voice that spoke with me, and having turned, I saw 7 golden lampstands. Ang ibig sabihin po dito ng 7 golden lampstands ay hindi po ilaw, kundi tagapagdala ng ilaw na kumakatawan po ito sa 7 iglesia. Ikunumpara po ang iglesia po bilang ilawang ginto dahil tayo po ang siyang may daladala ng magandang balita na siyang liwanag po ng sanlibutan. Ang iglesia po ay hindi ang ilaw, kundi tanging si Jesus lamang ang siyang ilaw. At sino man po yung nananalig sa Kanya ay inuutosan po ng Panginoon na maging ilaw. Ayon nga po sa Matthew 5 verse 16, ito po nakasaad. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Ayan po. Kaya naman, bilang mga alagad ng Panginoon, ito po ang itinatagubilin po sa atin na yung ilaw po na meron tayo ay nawa patuloy na magningning sa pamagitan po ng biyaya at habag ng Panginoon sa atin. Dagdag pa ng apostol dito po sa ating teksto sa verse 13, and in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man, clothed with a garment down to the feet, and girded about the chest with a golden band. Ang tinutukoy po dito na one like the Son of Man ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Because He truly cares and loves His church. Amen. Kung napansin nyo, ang Panginoong Hesus rito ay nasa kalagitnaan ng kanyang church. Makita natin na andun po yung concern siya sa kanyang iglesia. Mahal niya ito, maliit man o malaki. Tinuturoan niya ito at dinidisiplina kung ito po ay may mga ginagawa na hindi maganda. Kasunod ating makikita na siya po ay nakasuot ng mahabang damit hanggang paa at may gintong nakabigkis sa kanyang dibdib. Ito po ay sumusimbolo ng kanyang king priest status. Sapagat ang mahabang damit po during the time ay sinusuot po ng mga hari, minsan yung ano din po, yung mga pare. Pero normally po, dito makita po natin, ma-observe po natin na yung pagiging hari din ng Panginoong Hesus. At ang pamigkis po sa dibdib ay sinusuot din naman ng high priest. Nang ibig sabihin po nito, siya po ay mayroong authority. Yan. And of course po, bilang ating high priest, siya na po ngayon yung namagitan sa atin at sa Ama. So, anytime po, sino man po yung lumapit sa Panginoong Hesus, humingi ng tawad, alam po natin na meron po tayong tagapamagitan na siyang ating high priest po, na walang iba kundi ating Panginoong Hesus. So, yung status po dito ng Lord ay king priest status, which is symbolizes or nagpapahayag po ng kanya pong authority sa churches. Ang continuation ng talata sa verse 14 ay ganito. His head and hair were white like wool, as white as snow, and his eyes like a flame of fire. Ang ibig sabihin po ng his head and hair were white like wool, as white as snow. It symbolizes his purity. Yan. Kalinisan and eternality. The Ancient of Days. Also, it indicates his wisdom and his divine nature. Samantala, ang ibig sabihin naman ng his eyes like a flame of fire ay judgment of sin or judgment of all evil. Ang Panginoong Hesus po kasi ay righteous judge, especially po sa final judgment, wala pong makakatakas sa kanya. Ayon naman sa verse 15, his feet were like fine brass as if refined in a furnace, and his voice as the sound of many waters. Ang ibig sabihin ng kumikinang ang kanyang paa na parang tansong pinakintab, it suggests judgment or
He is ready to judge. Samantalang ibig sabihin naman ng His voice as the sound of many waters ay He speaks with power and authority at dapat lamang na siya po'y pakinggan. Sa pagpapatuloy po ng verse, ito po nakasaad sa verse 16, it says, He had in His right hand 7 stars, out of His mouth went a sharp two-edged sword, and His countenance was like the sun shining in its strength. Ang 7 stars ay ang 7 mensahero ng Panginoon, particularly, ito'y tumutukoy po sa 7 anghel. Dahil ito'y nasa kanyang mga kamay, it symbolizes His sovereign power over His messenger unto the churches. So yung mensahero at maging yung pinapadalhan ng mensahe. At ang lumabas po na matalas na tabak sa kanyang bibig, nasa magkabila ay may talim, ito'y tumutukoy naman sa kanyang salita. His word is active and living. His living word, yun po yung tinutukoy po rito. Ang original na salita po nito sa Grego ay tromphia. Ang ganitong ori ng tabak ay ginagamit sa pagpatay. So this phrase also refers to judgment. Di ba po? Talagang pinapakita po dito ng Panginoon yung appearance and yung glory po niya dito po kay Apostol Juan. At ang Panginoon Jesus po ay makipaglaban siya sa kaway gamit ang kanyang salita. Ayan nga po sa Hebrews 4 verse 12, For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Dahil ito po ay may talim sa kabilaan, ito po ay pwedeng makakasugat at pwede ring makapagpapagaling. At ang ibig ipakahulugan naman po ng kanyang mukha ay nakakasilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Tumutukoy po ito sa kanyang kalulatian, katuwiran, or His glory and majesty na una pong nasaksihan ni Apostol Juan doon po sa Mount of Transfiguration. Kapansin-pansin na matapos itong masaksihan ng Apostol, so tingnan niyo po dinescribe po ng Apostol Juan yung kanya pong nakita kung sino po ang Panginoong Jesucristo, pero matapos po niya na makita ang lahat ng ito, kapansin-pansin yung kanya pong naging tugon, yung kanya pong reaction, yung kanya pong naging response, dito po sa verse 17, ang sabi, And when I saw Him, I fell at His feet as dead. Matapos niya makita ang Panginoon, siya po ay nagpatira pa. Actually, siya po ay, sabi dito nga, I fell at His feet as dead. Parang patay, And this is an encouragement po sa mga churches during the time. Kasi, syempre po, pag itanggi mo yung pananampalataya mo, pag i-recant mo yung kung sino ang Panginoon Jesucristo sa iyong buhay bilang iyong Panginoon tagapagligtas, isa po yung patutunguhan mo lamang. Ikaw po ay either pupugutan ng ulo o kaya ay papatayin. Basta lamang po kikitilin ang iyong buhay ng mga Romanong sundalo. Bakit po siya encouragement? Dahil dito po masasaksihan natin kung sino ang Diyos meron tayo. Siyempre po, encouragement po siya na makapangyarihan ng ating Panginoong Hesus na yung ating pong sitwasyon pwede po niyang palitan anytime. Pwede po niyang bigyan ng solusyon anytime ano man yung ating problema. Yung kapangyarihan po ng Panginoon is beyond our imagination. Maging yung kanyang plano sa ating buhay ay hindi po natin maarok. Oo, minsan tayo po ay nakaranas ng nasasaktan, nahihirapan, o kaya minsan ay nagtitiis, pero sa kabila po ng lahat ay meron tayong makapangyarihang Diyos who cares us and who love us. Amen po? Praise the Lord. Alam niyo po, until now ay patuloy ko pa rin po na pinagpipraise sa Panginoon na magkaroon po talaga ako ng intimacy po sa Kanya. Nais ko po kasing maranasan yung Kanyang presensya. Nais ko po kasing magawa yung Kanya pong kalooban sa aking buhay. May mga pagkakataon po na minsan naramdaman ko siya through study in His Word. O kaya minsan yung joy po ay nandoon agad after kung magpahayag ng mensahe ng Panginoon.
Minsan naman sa pakikinig po ng mga awitin. Awitin syempre po patungkol sa ating Lord. O kaya minsan sa isang particular na pangyayari. Ang awareness po natin sa presensya po ng Panginoon, it helps us na hindi po tayo lumalayo sa Kanya. It helps us na hindi po tayo magmayabang o magmalaki kung ano man yung ating kalagayan ngayon. It helps us also to have a holy fear and reverence sa ating Panginoong Hesus. At ating pong ibigay sa Kanya ang lahat ng credit and glory. Katulad po sa naranasan nitong Apostol Juan. And of course, in our situation po right now, kapansin-pansin po sa ating kapaligiran na talagang yung tao po ay wala nang banal na takot sa Lord. Meron man siguro pero mas mataas po yung bilang ng mga tao na walang takot sa Panginoon. At wala na pong paggalang sa Kanya. Tingnan niyo po kasi minsan ginagamit na lamang yung salita, yung pangalan ng Panginoon sa bilang with familiarity. Instead na gamitin ito ng mayroong paggalang at paglulahati sa Panginoon. So, narapat lamang po nating ibalik po sa Kanya yung credit and glory. Anong po yung ating situation? At sa pamagitan po nito ay yung encounter po natin with the Lord ay patuloy po natin na maranasan. And I do believe yun din naman din po yung ninanais ng bawat isa po sa atin. Na maranasan po talaga natin yung presensya ng Panginoon. Because when we experience or when we feel yung presence ng Lord, ito po ay naghahatid ng joy, ito po ay naghahatid ng hope, ng promise, o ng ano pa man. Dahil nga po, sa buhay na ito, tiyak po tayo na makaranas po talaga tayo ng mga pagsubok, ng hamon po sa buhay. But the word of the Lord, ang siyang ating pong pag-asa. Ang ating pong Diyos, ang siyang ating pong pag-asa. Because anytime po, siya po ay tutugon sa ating pong mga panalangin. Katulad nga po sa isang mananampalataya na si Evan Roberts. Ibinalik po niya yung glory sa Lord matapos po nasagutin ang kanyang panalangin. Ang kanyang pong panalangin ay ganito: bend me, bend me. Kumbaga, Lord, bend me. Dahil nga po doon sa yung worship na ginawa ni Apostle John. So, yun po yung prayer po niya. At nung tinugon ng Lord ang kanyang panalangin, nagkaroon po ng Great Wells Revival. Grabe. Grabe po yung revival yung nangyari dahil po sa panalangin po nito. Of course, yung credit and glory po ay sa ating Panginoon. So kapatid, napipicture mo ba ngayon ang glory ng Panginoong Hesus? Ikaw ba ngayon ay nagkaroon na ng awe and reverence sa Kanya? Amen po kung ganon. Si Apostol Juan nga po, noon ay nakahilig siya sa dibdib ng ating Panginoon. Pero matapos niyang masaksihan ang glory at saka yung majesty ng Panginoon Hesus, siya po ay nagpatira pa. Naway ang vision na ito ay makatulong sa atin na magkaroon din tayo ng reverence and fear sa Lord Jesus, katulad kay Apostol Juan. At hindi po natin gayahin yung nasaksihan po natin sa ating henerasyon na wala na po yung attitude ng paggalang sa Panginoon. Wala na yung attitude, yung may banal na takot sa Panginoon. Actually, ito po yung kailangan talaga sa ating henerasyon po ngayon. Sa henerasyon ng lahat ng mga mananampalataya kay Kristo na meron pong tayong reverence at saka holy fear po sa Kanya. Tayo po kikilos at gagawa out of our respect and reverence sa Lord, hindi po sa ating familiarity. Ang need po ngayon ng church ay ang awareness sa kaniningan, kaluwalhatian at kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. We need to see Him high and lifted up. Amen? Bilang pagtatapos, ngayon ay ating natunghayan muli ang fullness ng Panginoong Hesus at ang sagot sa tanong na, what visions does the Apostle John describe in Revelation chapter 1 verses 9 to 17a? Ito po yon. Una, the glorious appearance of the Lord Jesus Christ. At pangalawa,
the glorious encounter with the Lord Jesus Christ. Nawa, mula po ngayon, let us hold the truth who our Lord is and what He can do. Just rely in His Word, ang katotohanan dala nito at ang mga pangakong nag-aantay sa atin. Amen po. Ang panibagong hamon ko ngayon sa iyo, kapatid, magkaroon ka ng banal na takot at paggalang o reverence sa ating manunubos at tagapagligtas na walang iba kundi ating Panginoong Hesukristo. Dahil ipinahayag po sa Biblia ang kanya pong buong katangian at katauhan na ang Panginoong Hesus po siya ay Diyos na naging tao at matapos po ang kanyang napakahalagang mission dito sa mundo, siya po ay muling nabuhay at naupo sa bandang kanan ng Diyos Ama upang maging tagapamagitan para sa atin. Pero nung gabi po na sila'y nagsalo-salo bago po siya ipako sa krus, sinabi po ng Panginoon sa mga alagad, itinagubilin po niya, maging para din po sa atin, na alalahanin po natin ang kanya pong ginawa. Kaya sa mga oras po ito, tayo po ay magkakaroon ng banal na hapunan o kaya ay Lord Supper. Inaanyayahan ko po kayo na ihanda na po ninyo ang mga elemento na sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Dalawang napakahalagang bagay po nating tandaan kung ano ang Lord's Supper. Una, ito po ay pag-alala natin sa kagandahang loob ng Diyos Ama sa pagpapadala po niya sa Panginoong Hesus dito sa mundo at sa kanyang mabiyayang pagpapatawad po sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ginawa ng kanyang anak doon po sa cross ng Kalbaryo. Pangalawa po, ang Lord's Supper ay ang ating mataimtim na pagpapahayag sa kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tandaan po natin na ating gagawin ito ay isa pong pagsunod sa utos ng Panginoon at hindi po ito isang ritual lamang. Hindi ito nag-alis sa ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang ating bagong tipan sa pakipag-ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya bilang isang iglesia po, napakahalagang mayroon tayong pagkakaisa sapagkat tayo po ay katawan ng Panginoong Hesukristo. Narapat lamang na atin itong ipahayag ng may pasalamat, ng may paggalang at may kabanalan. Ang pakikibahagi po kasi nito ng hindi tama ay nagdudulot ng hindi magandang bunga o ang pagkain at pag-inom ng mga elemento ng hindi nararapat ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Ngayon, bago po tayo mag-partake sa mga elemento, tayo po muna yung magsaliksik sa ating sarili at dumulog sa Panginoon. Siya sa atin po natin kung ano po yung ating mapagkulang, pagkasala at pagkakamali natin pong nagawa laban po sa Kanya. Tayo po humingi po ng tawad. Sige po, tayo po muna ay manalangin. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri nga po Panginoon sa inyo pong biyaya, habag at dakilang pag-ibig nga po sa amin. Salamat Lord sapagkat tunay po kayo na tapat at mabuti sa amin pong mga buhay. Salamat dakilang Diyos na siyang Ama po namin, na siyang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, na sa inyo pong ginawa din po para po sa amin upang kami po ay bigyan ng katubusan sa amin pong mga pagkakasalang nagawa. O Lord God, dumudulog po kami sa inyo sa inyong harapan ngayon kung anong po Panginoon yung mga pagkukulang o pagkakamali na nagawa po ng bawat isa. O Lord, siya sa atin niyo po ang aming pong mga puso't isipan at pakalinisin niyo po muli kami sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Pakimarapatin niyo po, O Lord God, na sa pagkataong ito ay tanggapin niyo po yung aming pong pag-partake po o pag-alala sa ginawa po ng Panginoong Hesus doon po sa krus ng Kalbaryo ng itong pagsasagawa po ng Lord's Supper. Pinagkatiwala ko nga po sa inyo
na kayo po nawa, Panginoon, ang siyang patuloy po na gumabay kumilos po sa inyo pong iglesia. Maraming salamat po, Panginoon Hesus, din sa inyo pong buhay na ibinigay doon po sa krus ng Kalbaryo para po sa amin. Thank you, Lord Holy Spirit, sa inyo pong patuloy po na pagbibigay po ng conviction po kung ano man po, Panginoon, yung amin pong mga pagkukulang o mga pagkasalang nagawa. Salamat na kayo po ay patuloy na nagpapaalala sa amin sa pamagitan po ng iyong pong banal na salita. Kayo po nawa, Panginoon, siyang patuloy po na magpahala nga po as we partake nga po ng Lord's Supper. Maraming salamat. And this we pray in Jesus' name. Amen at Amen. And po mga kapatid, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Atin pong awitin yung huling hapunan. Ngayon naman po ay atin pong itaas sa Panginoon ang mga elemento po bilang ating pagdakila at pasalamat po sa Kanya. Sige po, tayo po ay lumapit sa Lord.
Lord, narito po ang mga elemento amin pong dinudulog at nilapit po sa inyo. Aking dalangin nga po na kayo po ang siyang magpala po nito, na magbigay din po ng pagpapala po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa inyo pong kabutihan at katapatan po sa amin pong mga buhay. Purihin po kayo. And this we pray in your name of Jesus Christ. Amen at Amen. Mga kapatid, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po nating kainin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po'y magtapos sa panalangin po ng may pagpupuri at pasalamat. Father God, lubos po aming pasalamat sa mga oras pong ito, Panginoon. Salamat sa kapahayagan po ng inyong pong salita na siyang aming natunghayan kung sino po kayo, Panginoong Hesus, na siyang Panginoon po namin, na siyang Hari po, na siyang aming manunubos at tagapagligtas. Thank you, Lord Jesus, reminding us sa katotohanan po ng inyong pong salita. At maraming salamat din po sa pagpapalang hatid nga po nito. Dalangin ko nga po na kayo po nawa, Panginoon, ang siyang patuloy po na magbigay po ng growth po sa aking mga kapatid na inyong pong salita, Lord God, ay siyang patuloy po na magamit namin sa pang-araw-araw na buhay. Managana po ito sa aming pong puso at isipan nga po, Panginoon. Patuloy ko din po na idinudulog at nilapit nga po sa inyo ang aming pong sitwasyon na kinakaharap nga po ngayon, itong pandemic nga po, Panginoon. Nawa nga po, by your might and your power, may you intervene, Lord, in our situation right now, na masawata at tumigil nga po itong COVID-19, itong virus po na ito. At tanging sa inyo lamang po kami, Panginoon, umaasa sa inyo pong gagawin po, O Diyos, na tugon sa panalangin pong ito. At patuloy ako din po na pinapanalangin ang iyo pong kaloob din na fever, na nawa po, Panginoon, ay maimbento na yung vaccine o kaya yung gamot para nga po sa COVID-19. At ito po ay maging available na nga din po soon sa market. Kaya po, Lord, ang siyang gumabay, magbigay ng karunungan, kumilos po sa mga expert and scientist, nang sa gayon po, Panginoon, ay magawa din po nila yung task po na ito. At patuloy po namin ay pinagkatiwala po sa inyo, Ama, yung mga nahawaan po ng COVID-19 sa buong mundo, lalo na po dito sa Pilipinas, especially, Lord, yung mga frontliners, yung doctor and nurses. Lord, you extend your favorable hands to them, na sila po nawa ay makaranas ng kagalingan mula po sa inyo, sapagkat you are our healer, our great healer, Panginoon, our Jehovah Rapha. Salamat, O Diyos, sapagkat wala po kayong tinatanggihan na mga lumalapit po sa inyo na humihingi po ng kagalingan. Purihin po kayo, Panginoon, sa inyo pong magiging katugunan sa panalangin pong ito. Patuloy ko din po na dinudulog po sa inyo ang aking mga kapatid ngayon na nasa iba't ibang sitwasyon. I pray, Lord, kung ito man po ang mga pangailangan man po nila ay sa physical, emotional, intellectual, and spiritual, may extend, Lord, your mighty hands to them. Abutin niyo po sila, patuloy po nawa silang pangunahan, Lord God, i-provide yung kanilang pong mga pangailangan. Kung ito man sa finances, nawa po, Panginoon, kayo pong siyang patuloy po na mag-provide at magpahala po sa kanila. Kung ito man po, Panginoon, ay healing sa physical ng katawan, I pray also, Lord, that may you heal them. Kayo po, nawa, Panginoon, ang gumamot po sa kanila. Tanging kayo lamang po ang siyang aming pong maasahan, ang siyang aming pong dakila at makapangyarang manggagamot. At lahat nga po, Lord, ay posible
sa inyo. Kaya maraming salamat po sa assurance na ito. At dinudul ko din po na kayo po ang patuloy po na manguna sa kanila, na patuloy silang tumatag, lumago sa kanila din pong pananampalataya. At Panginoon, sa nalalapit din po na church anniversary, dalangin ko nga po ang inyong pong patuloy din na pagsama sa aking mga kapatid sa inyong church sa Freedom in Christ Community Fellowship. Kaya po nawang patuloy po na magpala nga po, Panginoon, sa inyong pong iglesyang ito. Kaya po siyang patuloy din po na mag-provide sa mga pangailangan nga po nito. Maraming salamat po, O Diyos. Purihin po ang inyong pong makapangyarihan at dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ang aming pong masasandalan sa lahat po ng oras. Ang lahat pong ito ay aming pong samot panalangin na may pagpupurit pasalamat sa makapangyarihan dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at Amen. And po mga kapatid, maraming salamat po muli. To God be the glory.